Una sa lahat, sa kuhang ito ng CCTV, maririnig ang sigaw ng isang babae sa Binangonan, Rizal. Pati mga aso nagtatahulan. Sa mga pagkakataong yan, pinatay at ninakawan na pala sa bahay ang isang kolehiyala. Nasa pulpa sa CCTV ang isa sa 4 na suspect sa pagpatay sa kanya. Ang buong kwento sa krimeng yan, ihahatid namin maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ikalawang araw ng Pebrero taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5, narito na ang mga frontline na balita. Mga pinapirma sa People's Initiative humarap sa pagdinig ng Senado sa Davao City at umaming binayaran sila kapalit ng kanilang pirma. 1, 2, 3, Lalaki na trap dahil sa baha sa Davao City. May ilan pang tumawid sa lubid. Pati mga kalsada natuklap. 6 ang patay. Magkabilang sunog naman. 4 ang patay sa Cabuyao, Laguna. Habang 6 na pamilya sa Pasay ang nawalan ng bahay. Lagpas kalahating araw ng brownout pero wisyo sa 300 residente sa Valenzuela. Ang dahilan, kabling sumabit sa truck. Pilipinas bibili ng submarine para mapalakas ang pagdepensa sa ating soberenya sa West Philippine Sea. Usapang bahay sa 5 minuto. Pangarap na magkaroon ng sarili mong bahay, kakayanin ba ng kinikita mo sa pagtatrabaho o baka manatili na lamang yang pangarap? Sa Frontline News Abroad, 3 taong gulang na lalaki, paanong nakulong sa loob ng makina sa arcade sa Australia? At magkahiwalay man, nagmamahalan pa rin. Enrique Hill at Liza Soberano, supportive sa kani-kanilang big projects. Inirekomenda ni UN Special Rapporteur Irene Khan ang pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Hinikayat din niya ni Khan ang gobyerno na magpasa ng batas para protektahan ang human rights defenders. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Natapos na ang assessment at consultation na ginawa ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan sa Pilipinas ngayong araw. Sa loob ng 10 araw, masusing sinuri ni Khan ang estado ng freedom of expression at press freedom sa bansa. Isa sa kanyang mga rekomendasyon sa gobyerno ang pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Paliwanag ni Khan, hindi na napapanahon ang pamamaraan ng NTF-ELCAC para sa usaping pangkapayapaan. Noong 2018, itinatag ang NTF-ELCAC sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The abolition will not only address some of the most critical drivers of red tagging, but it will also allow this administration to modernize peace-building approaches based on this changing political landscape. The abolition will allow for a more inclusive peacemaking platform. Hinikayat din ni Khan ang gobyerno na maglabas ng patakaran para sa opisyal na pagkondena sa red tagging at bumuo ng batas na magbibigay ng proteksyon sa human rights defenders. Nauuwi raw kasi sa red tagging at paninira ng mga lehitimong aktivista ang mga hakbang ng gobyerno laban sa mga komunistang rebelde. The vilification is often being followed by threats, unlawful surveillance, attacks, or even unlawful killing. It intimidates and chills freedom of expression. It suppresses legal actors. It isolates and antagonizes those who are unfairly attacked, puts them in a vulnerable position, and undermines public trust in civil society. Pero ang NTF-ELCAC hindi sang-ayon sa rekomendasyon ni Khan. Hindi pa raw napapanahon na alisin ang NTF-ELCAC, lalo't mayroong pa ring 11 guerrilla front na hindi pa rin nabubuwag. Has been the game changer in our government's fight against communist terrorism. Now that we have reached this stage in the campaign, we feel it's improper to call for its abolition.
And it would be best, if necessary, to undertake the transition, because now that we're winning, what signal does it send to the public and to the international community? Ang pwede raw gawin ng NTF-ELCAC ay bumuo ng panibagong task force na nakatuon sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad. Pero mangyayari lang daw yan kapag tuluyang nang natapos ang insurgency o armadong pakikibaka sa bansa. Iginiit din ng NTF-ELCAC na hindi pinapayagan ng gobyerno ang red tagging at may legal remedies naman din daw ang mga nare-red tag. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Handa raw magpaputol ng leeg si Senador Ronald Bato de la Rosa kung mapapatunayang si Vice President Sara Duterte ang nasa likod ng Oplan Tokhang. Yan naman ang buwelta ng senador sa mga akusasyon ng retiradong pulis at nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Ayon sa senador, walang katotohanan ang mga aligasyon ni Las Cañas na anya ay paiba-iba ang bersyon at ngayon ay dinadawit pa ang Vice Presidente. Sigurado raw si Bato na may nag-uutos kay Las Cañas. Alam niya raw kung sino pero hindi niya ito pinangalanan. Pero posibleng konektado raw si Las Cañas sa mga nasa likod ng sinusulong na People's Initiative. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ni Las Cañas ukol dito. Sinasabi niya ngayon na bago na naman yung bersyon na dinadawit niya si Inday Sara sa sinasabi niya Tokhang. Magpaputol ako ng liig. Paputol ako ng liig kaagad kung ma-prove niya yan na si Sara sa likuran yan. Ninakawan na, sinaksak pa ng 10 beses. Ganyan ang sinapit ng isang estudyante sa Binangonan, Rizal. Ang mga suspect, trabahador ng kanilang pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. January 28, 2024, 2:41 ng hapon sa bahay na ito sa Binangonan, Rizal. Maririnig ang sigaw ng isang babae. Pati mga aso nagtatahulan. Isang minuto lang ang lumipas, makikitang lumabas ang isang lalaking walang damit pang itaas. Saglit pa siyang huminto para ikaskas ang kanyang mga paa sa buhanginan. Nagpunas din siya ng binti sa kalumabas ng gate. Pagkatapos niyan, tumambad ang dugo ang katawan ng 18 anyos na si Luis Odette de la Cuesta, first-year college student ng Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. Nag-iisa lang siya sa bahay na mangyari ang krimen dahil nagkataong may binili sa labas ang kanyang lolo Norberto de la Cuesta. Sa kalooban ng bahay namin, nakakita na ako ng bakas ng paa. Yung walang sapin, talagang paa talaga. So nagulat ako, tinawag ko yung apo. Hindi naman nag-reply, 2 tawag. Pag binuksan ko na, yun, nakita ko na rin nakahandusay doon. 2 lalaki ay nakuhanan sa CCTV. Pareho raw silang namukaan ni Lolo Norberto. Ang lalaki nakapulang t-shirt ay si Roland Meclina, habang si Raymond Kermit naman yung isa. Pero base sa investigasyon ng Binangonan Police, 4 ang sospek. Pilukpok nila ng kahoy sa ulo si De La Cuesta, saka iniwan ng may 10 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Napagalamang 2 sa mga sospek ay nagtrabaho sa pamilya ng biktima. Itong family ng victim ay nagpapagawa ng paupahan. So mayroon silang mga trabahador. Ang 2 pong itong suspect ay kabilang doon sa kanilang mga trabahador. Pagnanakaw ang isa sa mga tinitingnang anggulo sa krimen dahil nawawala ang wallet at cellphone ni De La Cuesta. Pero hindi rin daw inaalis ang posibilidad na tinangkarin nilang halayin. Bakay pinagtangkaan rin o nagkaroon ng interest itong suspect na gawan nga po ng masama dahil makikita po sa CCTV na nakahubad yung isang suspect po natin na tumatakbo. Naaresto sa follow-up operation si Meclina at Kermit matapos silang ituro ng ilang residente. Si Lolo Norberto naman, sinisisi ang sarili sa nangyari sa apo. Bumabali raw kasi sa kanya mga suspect pero di niya pinagbigyan dahil wala rin naman daw siyang pera. Nasisisi ko yung sarili ko na kung ako hindi nakaalis, siguro kahit paano baka naipagtanggol ko yung anak ko. Meron ding ganon, meron ding nagsasabi na kung ako inabot baka... Oo, ganun ang mangyayari. Sa ngayon, tinutugis pa ang 2 sangkot sa krimen. Maharap sila sa reklamong robbery with homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nasabat sa Zamboanga City ang mahigit 100 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo. Higit 1,900 kahon na mga sigarilyo ang nakumpiska.
sa magkahiwalay na operasyon sa barangay Baliwasan at Campo Islam. January 26 nang maharang ng mga tropa ng Philippine Marines ang 3 bangkang demotor na may dalang mga kontrabando. 9 na tripulante ang naaresto sa operasyon. Sa ngayon, hawak na ng Bureau of Customs ang nakumpiska mga bangka at kontrabando. Narito po tayo ngayon sa Barangay Bigaa, Cabuyao, Laguna, kung saan nasa likuran ko yung paggawa ng paputok na sumabog kahapon at kung kahapon ay 2 agad yung nasawi. Umabot na po ngayong araw na ito sa 5 ang bilang ng mga nasawi sa insidenteng ito. At kanina nga po naabutan natin yung mga fire investigators at nagpunta sila dito kasama mga pulis para pigilan ang isang backhoe operator na nagbubungkal dito sa naturang area. Ito'y upang mapreserba ng mga otoridad yung mga ebidensya na maaari nilang makuha dito. At ito nga po ay napigilan nila at sinasabi ng mga otoridad na ito ay matagal ng pagawaan pero ang kanilang anggulo na tinitingnan ay kung paano nagkaroon ng isang tolda rito at kumbaga parang extension ng pagawaan na wala naman sa ini-apply na permit para sa operasyon ng naturang pagawaan ng mga fireworks. At itong kanina ay umabot na nga po sa 5 ang nasawi habang 3 iba pa ang malubhang na sugatan. Nakuha po ng News 5 yung CCTV ng mismong pagsabog at makikita natin na dun sa parang kubol na naririyan ay bigla na lamang itong pumutok at nagdulot ito ng sunod-sunod na pagsabog dito sa naturang compound. At itong video na ito ay tumagal po ng may 2 minuto at makikita nyo kung gaano kalakas at gaano rin karami ang nakaimbak na mga finished product dito sa naturang lugar. Isa po sa mga biktima na ngayon ay nasa malubhang kalagayan ay yung minor de edad at grabe po ang inabot na pagkasunog sa kanyang katawan. Eksklusibong nakuha ng News 5 yung larawan po ng minor de edad na ito mula sa pagamutan at talaga pong matinding pagkasunog ang inabot ng batang ito. Nagdarasal yung kanyang mga kabarangay na sana ito po ay makaligtas at napagalaman po natin na ililipat siya ng pagamutan kung saan po may expertise sa mga pagkasunog na gaya po nito. At kanina ay nagpapatuloy nga po, gaya ng aking nabanggit, yung investigation dito dahil di pa talaga matukoy ng mga otoridad kung ano talaga ang pinagmulan. Ilan sa mga indikasyon na may mga naninagarilyo sa area ay yung dami ng upos na nakita ng mga fire investigators at isa yun sa mga anggulong tinitingnan nila. Subalit di po nila pinagbawalang bahala yung mga anggulo na maaring may sumiklab o nagdikit na mga wire o di kaya po ay may nagtesting ng kanilang mga produkto dahilan upang maging trahedya nga po ang resulta nitong kinahinatnan ng lugar na ito. So yan po muna at magbabalik tayo para sa mga karagdagang updates. Lagpas kalahating araw na perwisyong brownout ang tiniis ng nasa 300 pamilya sa barangay Arkong Bato sa Valenzuela. Isang truck na naman kasi ang sumabit sa mga kable ng kuryente. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Naabutan ng News 5 na nakatambay sa labas ng kanilang mga bahay ang mga residenteng ito sa barangay Arkong Bato sa Valenzuela. Hating gabi kagabi nang mawalan sila ng kuryente. Sobrang init po dito sa amin, simula pa po kanina, ganinang madaling araw. Nakatulog din ako. Kaya lang malamok. Lumabas nga ako sa loob ng bahay para hindi masyadong mainitan. Ang dahilan ng malawakang brownout, ang pagbagsak ng 2 poste ng kuryenteng ito sa MH Del Pilar Street, alas 10:30 kagabi. Sumabit at nahila kasi ng 14-wheeler na truck na ito ang mga kable ng kuryente. Nabalot ng dilim ang mga kalye dahil walang kahit ni isang ilaw. Agad namang dumating ang mga tauhan ng Meralco.
para ayusin ang mga lumaylay na kable at mga tumumbang poste. Wala namang nasaktan. Mag-aalas 7 kaninang umaga nang naialis ang truck. Ayon sa mga residente, ito na ang ikatlong beses na may sumabit na truck at nakahatak na mga kable sa lugar. Dahil sa nangyari, kinansela ngayong araw ang pasok ng mga estudyante. Nagpa-cancel na rin po kami ng mga pasok dito sa elementary and high school po namin dahil syempre po, yung iba po dito live wires delikado po, sobra. Ayon sa Meralco, naibalik na ang supply ng kuryente sa malaking porsyento ng mga apektadong lugar matapos palitan ng tumumbang poste. Hanggang kaninang tanghali, nasa 68 customer na lang daw ang walang kuryente. Tiniyak ng Meralco ang full restoration bago matapos ang araw na ito. Samantala, nasa Valenzuela Police Station na ang driver ng truck para sa investigasyon. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Halos wala nang naisalbang gamit ang ilang residente matapos magkasunog sa Pasay City. Nasa Frontline ang balitang yan si Dave Abuel. Nagising ang maraming residente sa malaking apoy sa Barangay 183, Pasay City, mag-alas 12 ng hating gabi kagabi. Nagliwanag ang kalangitan dahil sa lawak at tindi ng apoy mula sa mga nasusunog na mga bahay. Sa kuwang ito naman halos sintaas na ng mga bahay sa paligid ang laki ng apoy. Ang ilang residente, nagising na lang daw nang marinig ang mga natataranta nilang kapitbahay dahil sa sunog. Tumaya agad ako at saka ginising ko din yung mga kasamaan ko at saka yun, nilabas agad namin yung mga gamit namin. Wala na halos na isalba ang mga residente. Gaya na lang ni Jose na tsinelas at susi ng motor na lang ang nakuha sa nasunog nilang bahay. Wala man lang po. Ito lang. Babalik pa sana ako kasi kunin ko yung lisensya ko. Di na ako pinayagan ng anak ko. Sa tala ng barangay, 5 bahay ang natupok ng apoy habang 6 na pamilya ang nawalan ng tirahan. Nahirapan daw ang mga bumbero dahil sa hamon sa pagkuha ng supply ng tubig. Ang nearest fire hydrant pa po natin, malapit na doon sa may barangay area ng ating community. So medyo remote ito, so masisikip din yung lugar. Nakasagabal din daw ang mga naka-double park na sasakyan sa lugar. Kaya pakiusap ng Bureau of Fire Protection. Kapag na-alert na yung community na may sunog, siguro magpusa na lang yung tao na igilid yung kanilang mga sasakyan. Pasado 1:00 na ng madaling araw nang maapula ang apoy. Inaalam pa ang halaga ng mga natupok na ari-arian at naging sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Susunod, Pilipinas bibili ng mga submarine para depensahan ang soberanya sa West Philippine Sea. Mga testigong humarap sa pagdinig ng Senado sa Davao City, isiniwalat na pinangakuan sila ng ayuda para pumirma sa People's Initiative. At MMFF Most Awarded Film na gumbursa na dagdagan pa ang screening date sa Hollywood. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang signing ceremony ng palarong pambansa na idarao sa Cebu. Nagkita rin sila roon ni Governor Gwen Garcia. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Mahigpit na yakap ang isinalubong ni Cebu Governor Garcia kay Vice President Sara Duterte nang magkita sila sa Kapitolyo ng Cebu. Nagkumustahan ang dalawa at saglit na nag-usap. Unang pagkikita nila yan sa gitna ng umiinit na politika, partikular na sa pagitan ng mga Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos. Nandito ngayon sa Cebu City si VP Sara para pangunahan ang paglagda ng Memorandum of Agreement para sa 2024 palarong pambansa. Nagkataon kasi ang Cebu City ang napiling host. Paglilinaw ng bise, hindi niya pinakialaman ang pagpili sa lugar na magiging host ng palarong pambansa. Dumaan daw yan sa bidding. Kung buhat nga maingon nga i-influensyahan ako ang resulta sa pagpili. So you did it on your own. And congratulations. Nasa 200 million pesos ang inilaan ng lokal na pamahalaan ng Cebu City para sa palaro. 12,000 atleta ang lalahok at hanggang 300,000 ang inaasahang bibisita sa Cebu City para makiisa sa palarong pambansa.
Pagtitiyak ng bise na siya ring Education Secretary, suportado ng DepEd ang pangarap ng mga kabataang atleta. Let us work together to provide the best avenue for our Filipino young athletes to showcase their talents, determination, resiliency, and love for sports and our country. Matapos ang photo op ni VP Sara kasama ang mga opisyal ng lungsod, umalis na siya at hindi na nagpaunlak ng panayam sa media. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Tila sinadyang hindi harangin ng mga barko ng China ang panibagong resupply mission na ginawa ng militar sa Ayungin Shoal. Pero para hindi na basta masindak sa mas malaking kalaban, bibili na rin tayo ng mga submarine. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Matapos batikusin ng China ang huling airdrop mission ng militar sa BRP Sierra Madre noong nakaraang linggo, kinumpirma ng AFP ngayong araw ang matagumpay ulit na resupply mission sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Di gaya sa huling misyon, supply boat na raw ulit ang ginamit ng militar. Madalas habulin, banggain, at bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang mga supply boat ng AFP. Pero sa satellite image na ibinahagi ni US-based National Security Expert Ray Powell, makikitang hindi humarang ang China Coast Guard at militia vessels sa mga barko ng Pilipinas na naghatid ng supply. Yan ay kahit nakapwesto sila malapit sa Ayungin. We will do everything in our operational mix to ensure that our troops are supplied there. Hindi sila mabugutom. That's why we continue to conduct these RORES, and no amount of pressure from the People's Republic of China will change our position. They cannot pressure us to stop supplying. Una nang sinabi ng China na may binigay silang special arrangement para masuplayan ang mga sundalong Pinoy sa BRP Sierra Madre. Pero ang National Security Council muling nanindigan na hindi natin kailangan humingi ng permiso sa kanila. We did not notify China. Unahin ko muna we will never notify China. The conduct of RORE is a sovereign act of the Republic of the Philippines, just to ensure the safety of civilians, particularly the media. Hindi muna tayo nag-engage in betting dito. Para naman mas palakasin ang military presence ng Pilipinas sa West Philippine Sea, may go signal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbili ng mga submarine sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Sa ngayon, may ilang bansa na raw ang interesado sa proyekto gaya ng South Korea, France, Italy at Spain. Kritikal ng submarine sa atin because it allows us an opportunity to monitor and increase our maritime domain awareness. It is also a deterrence on the part of the Philippines. Nasa 2 trilyong piso ang kakailanganin para makumpleto ang Horizon 3. Nakatuon ito sa pagbili ng mga mas modernong gamit para sa Philippine Navy. Yun nga lang, hindi pa ito kasama sa national budget ngayong taon. For so long, the Philippine military has always been considered the weakest in our region. No? With the acquisition of these defense equipments, hindi na tayo pwedeng tawaging weakest. No? We will now become a middle power in terms of our armed capabilities, and that is a game changer. No? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Suportado ng DSWD ang panawagang tanggalin na ang senior citizen booklet. Sinabi na ng ahensya kasabay ng pagbibigay ng dagdag pensyon sa mga senior citizens sa Quezon City ngayong araw sa pangunguna ni First Lady Liza Arneta Marcos. Ayon sa DSWD, may pagkakataong nakakalimutan na mga may edad ang booklet tuwing kakailanganin ng discount sa mga establishments. May mga senior din daw na hindi na mabasa ang nasa booklet. Isinusulong nila ACT-CIS Party List Representative at dating DSWD Secretary Erwin Tulfo at Marikina Representative Stella Kimbo ang pagtanggal ng senior citizen booklet. Lahat po na anything and everything that will improve yung implementation ng ating programa at magpapadali doon sa ating mga beneficiaries na makuha yung kanilang mga benepisyo, we will 100% support it. Yun po ang atin. Patuloy naman ang paglilinis sa listahan ng mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Inaasang 1.2 million beneficiaries ang gagraduate sa programa ngayong taon para palitan ng mga mas nangangailangan. Dumalo sina dating Vice President Jejomar Binay at anak niyang si dating Makati Mayor Junjun Binay
sa pre-trial sa Sandigan Bayan para sa kasong falsification of public documents. Pumirma ang mag-ama sa pre-trial order. Dito nilalatag ang mga ebidensyang ipipresenta sa mismong paglilitis. Kaugnayan ng umano'y anomalya sa procurement para sa konstruksyon ng 1.3 billion peso Makati Science High School building. Sa March 4, sisimula ng pagdinig sa kaso. Noong 2017, umakyat sa Sandigan Bayan ang kaso. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mag-ama. Nabistong ginagamit na drug den ang isang bahay sa Taguig. Ang naarestong may-ari ng bahay labas-masok na pala sa kulungan dahil sa droga. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Meron kaming search warrant laban sa iyo base sa illegal na paggamit ng droga. Sa kanyang bahay na mismo sa Barangay 4th Bonifacio sa Taguig, inaresto ng mga pulis ang drug suspect na si Joey Tabada. Sa bisa ng search warrant, ginalugad ang bahay niyang ginagawa raw drug den hanggang sa makuha ng mga pulis ang isang pitaka sa ilalim ng mga gamit ni Tabada. Nabisto sa loob nito ang hinihinalang shabu na nasa 40,000 pesos ang halaga. Ayon sa mga pulis, hindi ito ang unang beses na nasangkot sa illegal na droga si Tabada. Ito yung pangatlong pangungulungan or unang case niya is nung 2016 also is drugs din at nung 2021 kinasuhan din siya. Sa mga surveillance video at mga larawang nakalap, kitang ilang parokyanong bumabatak sa mismong bahay ni Tabada. Hindi naman itinanggi ng sospek ang krimen. October 2023 raw nang simulan niyang patakbuhin ang drug den. Kanino nanggagaling yung ginagamit ninyo? Minsan dala nila, minsan nagpapakuha lang sila. Bukod sa dala nila, nagbebenta ka ba? Hindi po sir, magamit lang po talaga ako. Nasa kustodiya na ngayon ng 4th Bonifacio Police Station si Tabada na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa bodycam footage na ito, kita naman kung paano sinunggaban ng mga pulis ang mga drug suspects sa Barangay NBBS sa Navotas kahapon. Sa isa pang video, makikitang nakaupo na ang isang babaeng suspect habang nakadapa naman ang kasabwat niyang 17 anyos na binatilyo. Nakuha mula sa mga suspect ang mga pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. Base sa investigasyon, galing pang Lagunang suspect na dumarayo pa sa Navotas para magbagsak ng droga. Ang minor de edad na kasama niya ang nagsisilbi raw runner. Itong babae, siya po yung nagsusupply ng shabu rito sa Navotas at Malabon. At ang ginagamit nila na kasangkapan, itong minor de edad na lalaki na kasama niya. Siya po yung taga-dala ng yung illegal na droga. Pero ang suspect, todo tanggi sa paratang. Abogado ko na lang po ang magsasalita sa korte. Mahaharap ang babae sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, habang ang minor de edad naman ay ito-turn over sa DSWD. Aabot sa 476,000 pesos na hinihinalang shabu ang nasabat sa high-value target sa Pasig. Kinilala lamang sa mga alias na Rani at John ng mga inarestong sospek. Ilang araw na rin daw na minaman-mana ng mga pulis ang dalawa bago hinuli. Maharap din sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Dapat maging maingat lalo na kung online ang ligawan dahil isa sa mga tinututukan ngayon ng mga otoridad ang tinatawag na love scam. Nagbabalita si Jenny Dongon. Single ka ba at ready to mingle na ngayong papalapit ang Valentine's Day? Takbuhan mo ba ang dating app o social media para mahanap si the one? Walang problema riyan, pero dapat hindi lang puso ang ingatan, kundi pati bulsa. Lalo't laganap ngayon ang tinatawag na love scam o relationship scam. Ayon sa Scam Watch Philippines, bagong modus ito ng online scammers na paiibigin ka para makapanghutot ng pera. Sa talangan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, nasa 15,000 ang mga nabiktima ng love scam sa loob lang ng huling 4 na buwan. Mas ma-effort na raw ngayon ang online love scammers kaysa sa mga totoong nanliligaw. Kung dati direkta siyang humihingi ng pera sa iyo, ngayon ang gagawin niyan, mag-o-offer yan ng investment. So investment opportunities, gaya sabihin niya, meron akong alam na pagkakakitaan, pwede bang hati tayo sa investment? Cryptocurrency. Pero mga fake platform yung ipapakita sa iyo. Todo kilatis din daw ang mga scammer sa pagpili ng potential partner kuno pero bibiktimahin pala.
Tinitingnan din yung profile. So nasa profile mo single ka, nasa profile mo separated ka. Valentine's Day, nag-ahanap to ng makakarelasyon. Ikaw yung i-approach na mga to. So, ang tawag din parang randomly targeted ka ng mga scammer na to. Kasi ang tinatarget ng mga to, mga mature women, 40 years old and above, yung mga nabibiktima. At isa pang mga nabibiktima dito, yung mga senior citizens na lalaki. May 8 klase raw ng love scammers na dapat maiwasan. Kanya-kanya silang teknik sa panliligaw ng maluloko. Una riyan ang sad boy or girl na magpapaawa effect daw. Nagkasakit yung kapatid, nagkasakit yung anak. At ikaw mismo, ang style nila, pinaparamdam yung guilt mo na gusto mong tumulong. Ikaw mismo ang mag-o-offer sa kanila ng tulong. Nariyan din ang mga seducer type na ginagamit ang good looks. Ang escort na gumagamit ng mapang-akit na larawan sa social media. Blackmailer na kapag na-inlove ng kausap, kukuha ng mga sensitibong larawan saka magbabantang ipapakalat. May predator na target ang mga kabataan. Ang slow burn naman ay hintayin kang ma-inlove saka hihingi ng kung ano-ano. Nariyan din ang serviceman na nagpapanggap ng mga sundalo. At ang investor type naman na love scammer, paniniwalain kang gusto niya magnegosyo na kasama ka. Ganyan ang nangyari sa 46 years old na si alias Paul na nagoyo raw ng babaeng ito na nakilala niya online. Umabot sa 50,000 pesos ang naibigay niya sa kanya na kamabutihan. Sabi niya, magpapadala daw siya sa akin ng pera. Dito magninegosyo sa Pilipinas. Siyempre kumagat ako. Wala naman. Na 1, 2, 3 ako. Make-up. Wala na, sakit lang ng luba. Wala na magagawa, nandun na eh. Ayon pa sa Scamwatch Philippines, hindi masamang makipag-online date pero dapat mag-unmatch na agad pag may red flags o hindi magandang senyales. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Showbiz, balitaan na tayo ngayong Biyernes. Big hit din sa Hollywood ang Jescom Films at MQuest Ventures MMFF entry na Gomburza. Ang cast at production ng historical film, thankful naman sa init ng pagtanggap sa pelikula abroad. Nasa frontline ng balitang yan si Kalat Karen. International feels na ang init ng pagtanggap sa 2023 Most Awarded Metro Manila Film Festival entry na Gomburza. Thank you. Salamat po. Hanggang sa Hollywood, tumatabo sa takilya ang pelikula. Sa dami pa nga ng gustong makapanood, nagdagdag pa ng screening dates ang mga organizer. Kaya naman, on Cloud9 sa pasasalamat ang ilang stars na present sa screening tulad ni Enchong D, Piolo Pascual at Cedric Juan. Para kay MQuest Ventures President at Gomburza producer Jane Basas, malaking bagay na naidadala sa mga kababayan natin abroad ang mga ganitong klaseng kwento. And yung tema ng pelikula that Gomburza is all about, I think is something that's relevant to Filipinos outside the Philippines. In fact, it's been a goal of mine when I work with the team to get this film out there, right? Not just in the US, but in the other parts of the world where Filipinos are. Si Gomburza lead star at MMFF 2023 Best Actor Cedric Juan, hindi pa rin makapaniwalang napapanood na rin sa Hollywood ang kanilang pelikula. Alam mo, sobrang nakaka-overwhelm siya kasi parang we were just dreaming. Dahil sa success din ng 49th na MMFF, nandito na tayo ngayon. Showcase naman natin siya sa Filipino community here in LA. For sure yung mga kababayan natin dito sa US, parang they've been longing to watch Filipino stories. Tapos ito historical pa na parang close to home. Ganyan din ang feels ni MMFF 2023 Best Director Pepe Jokno. Sana nga raw ay simula na ito ng pagbubukas ng global entertainment scene para maipamalas ang husay ng mga Pilipino. Sana one day mapanood yung mga pelikula natin sa buong mundo.
in the same way na nanonood tayo ng mga Korean novelas. I hope na one day tayo rin, mga kwento natin ang nakikita on the big screen at mga talents po natin ang nakikita sa big screen. That's my dream. Habang hinahanda pang maipalabas sa iba pang bansa, showing pa rin sa ilang pang sinihan sa Pilipinas ang Gomburza. Isang patunay ang tagumpay ng Gomburza na kahit nasaan ka man sa mundo, nasa puso nating mga Pilipino ang pagpapahalaga sa ating kasaysayan. At tulad ng wish ng bumubuo ng pelikulang ito, sana mas marami pang Filipino movies ang mapanood sa buong mundo. Mula po dito sa Hollywood, Los Angeles, California, ako po si Kalad Karen, News 5. The Lizcan ship is still very much sailing. Yan ang siniguro mismo sa atin ni Enrique Hill. Busy at magkalayuman, full support at full of love pa rin daw sina Ken at Liza Soberano sa isa't isa. Narito ang aking report. Call them Lizcan 2.0 dahil di na tulad ng mga kumakalat na hiwalayan issue. Mas mature at mas nag-grow pa ang relasyon ni na Enrique Hill at Liza Soberano. Yan ang sagot ni Ken sa panayam ng News 5 sa kanya. I mean, we're pretty grown up compared to before we were young. So sabi nga namin, I think instead of just stuck on both of us, we do our own thing, we can achieve so much more. Sa ngayon, parehong busy sa kani-kanilang karera ang Lizcan. 5 years na tayo. Si Ken, todo ang promo ngayon sa kanyang pelikulang I Am Not Big Bird na shot in Thailand. Si Liza naman, para sa Hollywood film na Lisa Frankenstein kasama si Cole Sprouse at Catherine Newton. Abala naman sa kanya-kanyang ganap. Blow by blow naman ang updates ng Lizcan sa isa't isa. Halos the whole shoot naman, kahit sa Thailand kami, nagsasend naman na ako ng pictures. Hanggang sa last day, pinapakita ko yung set, yung mga eksena. Super funny kasi she's super focused on what she's doing. Si Liza naman, sinama pa pala si Enrique sa filming ng Lisa Frankenstein para ipakilala sa tropa niya sa Hollywood. I flew with them, I spent time, nag-lunch kami sila Zelda, Cole Sprouse and everything. Oh, mababait naman po sila lahat. Hindi lang yan, may 7 projects pala na tinatrabaho sa Hollywood si Liza ngayon. At si Ken pa pala mismo ang tumutulong na mag-shoot ng mga audition tape ni Liza para sa ilan pang Hollywood A-list projects. We created this thing, diba? So, siya naman, she does really a lot of self-tapes for a lot of films. Ang dami niyang auditions for crazy projects like Aliens, one with George Clooney for Netflix. Ako pa yung tumutulong sa kanya for some self-tapes. Yeah, but you know, it's also a waiting game kasi there. Nasa magkaibang panig man ang mundo ngayon, pipilitin daw ng Lizcan na magkita para sa Valentine's. But she'll be back on the 13th for an event for her endorsement, and then sabi, if sana matapos maaga, makakadaan siya sa premiere night. But she has to leave right away back for the US again. Ang masasabi lang ni Enrique sa kanilang long-distance relationship ngayon. Well, it's tough, man, but you know, love is sacrifice talaga yan, and you know, if you know you have to do something to better yourself for the future. Mapapanood na ang I Am Not Big Bird sa Valentine's Day. Philo Engines, our boys are back! Nasa bansa na ulit ang K-pop group na ENHYPEN. Spotted sa Clark International Airport sina Heeseung, Jae, Jake, Sunghoon, Sunwoo, Jungwoon at Nicki. Hindi naman nabigo ang nag-aabang na Filipino Engines dahil todo kaway sa kanila ang ENHYPEN. Magpo-perform ang grupo sa New Clark City Stadium sa Tarlac bukas po yan, February 3. February rin last year, no? Nang bumisita sa bansa ang ENHYPEN para sa kanilang Manifesto in Manila concert. Susunod, Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, inalmahan na rin ang People's Initiative para sa charter change. Sa 5 minuto, bubusisiin natin kung bakit ang hirap magkasariling bahay sa Pilipinas. At batang lalaki na kulong sa loob ng toy claw machine sa Australia. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Patayin na ang People's Initiative. Yan ang panawagan ni Senator Amy Marcos sa ikalawang pagdinig ng Senado sa isyu ng umano'y bayaran ng pirma para amyendahan ang konstitusyon
Marami ang lumutang na testigo at ang iba binayaran pa raw ng isang party list para magpa-signature campaign. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel. Jiggy, mas maraming testigo nga ang dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado para sa umano'y bayaran ng pirma para sa People's Initiative dito sa Davao City. Karamihan sa kanila, iisa lang ang sinabi. Bayaran para kumalap ng pirma at pinangakuan ng ayuda para naman sa kanilang mismong pirma. Hindi napigilan ng maulang panahon sa Davao City ang pagpapatuloy ng public hearing ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay sa bayaran umano kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Kumpara sa iilang testigo nitong Martes, mas marami at puro taga Mindanao ang humarap na witness sa hearing kanina. Unang sumalang ang mga taga Davao del Norte sa pangunguna mismo ni Governor Edwin Jubahib na umattend via Zoom dahil sa matinding baha sa kanilang probinsya. Dito niya ipinakita ang mga form na pinakalat daw sa kada barangay. Pero wala raw kamalay-malay ang mga residenteng pumirma dahil pinangakuan lang sila ng ayuda na hindi naman daw nila natanggap. Dito po sinasabi na lahat na mag-sign dito, sila din po ang mga beneficiary sa mga ICE program from DSWD or Doli Tupad program. Kaparehong signature gathering din ang nangyari sa Davao City. Sa barangay Agdao, binayaran pa raw ang ilang kawani ng barangay kapalit ng 250 na pirma. Pinondohan umano ito ng Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA party list ni Congresswoman Migs Nograles. Bakit nagkaganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinonfiscate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am, compensated with 4,000 pesos. Ang isa sa mga coordinator ng PBA party list namigay pa raw ng stub kapalit ng pirma. Aminado siyang walang masyadong alam sa hawak na forms dahil napag-utusan lang daw siyang mangalap ng pirma kapalit ng pangakong ayuda ng DSWD. Pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then, first time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun naman ang ayuda. Yes. And then that's why ang sabi ko sa mga napag-utusan ko po na sabihin mo na lang na assistance. Pinaintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi? Ang sabi ko lang po is may baguhin lang sa saligang batas. Kasi yun lang ang sabi sa akin po. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ni PBA Party List Representative Nograles. Pero sabi ng COMELEC, pwede namang bawiin na ang mga pirma. Pag may mag-recall, sir, hihingan namin ng affidavit just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. Sa isang pahayag naman, binatikos ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pagdinig ng Senado sa Davao City. Ipinatigil naman na raw kasi ng COMELEC ang lahat ng proceedings ng People's Initiative kaya wala nang saysay ang pagdinig ng Senado. Mukhang hindi na rin daw interesado ang ibang senador sa pagdinig, lalo't bigo raw si Senator Amy Marcos na siyang chairman ng komite na patunayan ang sinasabing bayaran sa pangangalap ng pirma. Nako! Patayin na natin itong PI na ganito. Umpisahan natin lang maayos. Yun nga yung Resolution 6. Balikan natin yan. Aralin natin to. Magpasa tayo ng maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos. Bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budhi ng Pilipino. Jiggy, bukod nga doon sa 4,000 to 6,000 na alok doon sa ilang residente kapalit ng kanilang pirma, may mga umamin din na umabot pa sa 10,000 yung naging offer sa kanila kapalit nga nung paglagda doon sa PIO People's Initiative form. Ngayon may nangakuha rin tayo na impormasyon na yung ilan sa kanila ay sinuhulan pa na i-forge o kopyahin na lang o dayain yung mga pirma ng ibang mga residente sa kanilang nasasakupang barangay. Sa ngayon, kinuha na ng Senado yung lahat ng ebidensya para nga matuldukan na ang usapin dito sa People's Initiative. Jiggy. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Ihanda na ang bulsa mga motorista. Nakaambang na naman kasi ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Halos piso ang posibleng dagdag sigil sa kada litro ng gasolina. Nasa 1 peso and 70 centavos naman ang price hike para sa diesel. Habang 1 peso and 15 centavos kada litro ang itataas ng kerosene.
Yan ang ika-5 oil price hike ngayong taon. Ayon sa Department of Energy, bunsod ito ng mga drone attack at sunog sa mga oil facilities sa Russia. Nakakaapekto rin sa presyuhan ng langis ang mga economic project ng China sa kanilang bansa. Ikaw ba ay nagmamay-ari na ng sarili mong bahay? Kung hindi pa, huwag ka nang magtaka dahil alam mo bang kabilang ang Pilipinas, partikular ang Metro Manila, sa may pinakamataas na tinatawag na home affordability ratio dito sa Asia. Ibig sabihin, higit na mataas ang presyo ng mga bahay kumpara sa kinikita ng karaniwang Pinoy. Kung mag-housing loan ka naman sa bangko o Pag-ibig Fund, malamang matanda ka na, sira-sira na ang bahay mo, nagbabayad ka pa rin ng utang mo. So, paano na ang pangarap ng Pinoy na magkaroon ng bahay na abot kaya ng kita mo? Alamin sa 5 minutong report ni Laila Pangilinan. Isa ka ba sa milyon-milyong Pilipino na nagpapagal sa trabaho para maisakatuparan ang iyong dream house? Sa mahigit 6 na milyong housing backlogs ng gobyerno, asahan ang mataas na presyo ng bahay dahil sa mataas na demand. Sa Metro Manila, kailangan mong magbayad ng 25,000 pesos kada buwan para sa isang bahay na may isang kwarto o isang condo unit na nagkakahalaga ng 2 milyong piso pataas. At kung ikaw naman ay simpleng empleyado lamang at walang kakayahan na magbayad in cash, kakailanganin mong umutang sa bangko o sa Pag-ibig Fund para sa iyong housing loan. Pero bago ito maaprubahan, dapat ang buwanang kinikita mo ay pumapalo sa humigit kumulang 60,000 piso. Masyadong mataas para sa minimum wage earners. Kung can't afford ang bahay sa lungsod, may housing developers naman na nagtatayo ng mga bahay sa probinsya. Si Ira, naglakas loob bumili ng sariling bahay sa San Pablo, Laguna. Nagustuhan namin kasi maganda yung model house nila eh. Yun na rin yun daw yung ito-turn over. Doon sa model house po kasi, kumpleto na siya. Like, naka-tiles na yung floors. Ang nabili niyang bahay, higit 3 milyong piso ang halaga. Naaprubahan ang housing loan niya sa Pag-ibig Fund para bayaran ang bahay ng 17,000 piso bawat buwan sa loob ng 30 taon. 3 dekada. Ganyan kahabang taon kakakayod para makapagbayad ng housing loan kung gusto mong magkaroon ng sariling bahay. Maliban pa yan sa ibang gastusin sa bahay, lalo na kung kagaya ni Ira ay nakatsyempo ka ng brand new house na mapapakamot ulo ka na lang talaga. Kasi it's sobrang malayo from what was sold to us. Nung bumibili kami, ang market nila is, this is premium living. So, dapat premium yung community, ganyan. Pero what happened was that premium stress pala yung ibibigay niya sa amin. Mayroon din namang subsidized housing ang gobyerno. Ito ang mga pabahay na ipinapamahagi sa low-middle class income earners na mas mura. Pero ang siste, niraraffle ang makakatanggap nito. Kaya hindi rin sigurado na magkakabahay ka. Pero dahil sa mahal ng presyo ng bahay at sa higpit ng bangko at institusyon ng gobyerno pagdating sa requirements para makapag-loan, marami ang nakukontento na lamang sa pangungupahan. Mabuti pa nga kung may pambayad ng renta. Ang iba, lansangan ang tahanan, kariton ang kwarto at tulay ang nagsisilbing silong. Kaya ang mga dating homeless, laking tuwa nang napagkalooban ng bahay sa Base Community sa Maynila. Ito ay proyekto ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa informal settlers. Ilang taon din po kaming walang bahay. Kakataon na namin magkaroon ng bahay na ganito na tinulong ng City Hall. Sino bang taong mahirap na tinulungan ng ganitong bahay hindi matutuwa? Masayang-masaya po kami sa mga panahon na yun. Pero may mga residente na nangangambang baka wala na silang masisilungan sa mga susunod na araw dahil hindi na nila kayang bayaran ng 2,000 piso na sinisingil umano ng lokal na pamahalaan.
Ang expected namin, walang bayad. Nung kinatagalan na kami dito, hindi ako nagkakamali, baka mga 7 or 9 months. Doon po nagkaroon ng usap-usapan na may bayad po kami na 2,000. Yun nung una, kaya pa namin magbayad. Nung mga kinalauna na, dahil ako matanda na rin, hindi ko na kaya magbayad. Ito, yan. Yun ang sekreto nila. 50 years namin na pagbabayaran ito. Pagdating ng 50 years, i-recontract ulit. Magbabayad pa rin kami. Walang katapusan nga bayaran ito. Sana, bababaan at saka may hangganan naman. Senior na kami ni tatay. Tapos pagdating ng panahon, wala kaming iwan. Yung mga anak ko, saan ipupulutin nyo? Kinuha namin ang panig ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Subalit pinili nilang huwag magbigay ng komento sa harap ng kamera. Lumabas din sa pag-aaral ng 2023 Urban Land Institute na mababa ang tsansang magkaroon ng bahay ng mga naninirahan sa Pilipinas at sa Vietnam. Ito ang hamon sa ating gobyerno. Sa pagtupad ng pangakong abot-kayang pabahay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inilunsad ang 4PH o ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino. Ang DSUD o Department of Human Settlements and Urban Development ang lead agency ng ambisyosong proyekto ng kasalukuyang administrasyon na magtayo ng 1 milyong bahay sa bawat taon hanggang 2028. So we're targeting to deliver up to constructed units of 3 million housing units by the end of the administration using the 4PH is that we will use private money, meaning banks, no, or the private investable funds of GFIs. Yun po ang gagamitin natin for housing construction. Pero kung ang pribadong sektor ang tatanungin, bumalabs daw ito dahil sa paglipas ng mga taon, nadadagdagan din naman ang bilang ng mga walang sariling tahanan. Let's say 10% per year. Yung 6 million, ma-additional ng 600,000. In the next 6 years, 3.6 million naman. Uli. O di magiging mahirap, matagal. Hindi naman kailangan ng magarang pader o bubungan. Sapat na sa pangarap ng maraming Pilipino ang disenteng tahanan na kanilang masisilungan kasama ng kanilang pamilya. Minsan nakakainggit din maging pagungano dahil buti pa sila may sariling bahay. Laila Pangilinan para sa 5 Minuto. What's up mga kapatid? Simula na ng PBA Commissioner's Cup Finals mamaya at magbabakbaka ng San Miguel Beermen at Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Check natin ang mga exciting matchup sa seryeng ito. Simulan natin sa veteran point guards na walang katulad ng mga experience sa ganitong mga klaseng laro. Parehong two-way point guards na grabe ang IQ, Mark Baroca and Chris Ross. Sino kaya ang mas magpapakita ng leadership para sa kanilang kupunan? Yung The Predator versus The Beast. Parang dream come true sa atin to. Imagine magbabakbakan ang original at yung once considered the second coming. Sino kaya ang magwagi? Galing naman sa labas, magpapakita kung gaano ka-importante ang role ni Paul Lee at Marshall Lassiter. Kung sino ang mas makatama galing sa labas, siguradong dadali ang trabaho ng kanilang teammates. And finally, syempre, import conference ito. Tyler Bay and Benny Boatwright, both players na siguradong neck-to-neck din sa Best Import Award. Sino sa kanila ang makakapagbuhat ng kupunan papunta sa championship? Kayo mga kapatid, SMB o Magnolia? Volleyball news naman, LOA muna si Akari Chargers libero Justin Hazareno at expecting po siya sa kanyang unang baby. Nag-announce na ang VP Global Management na magpe-prepare muna para sa kanyang pagbubuntis ang 23-year-old. Nagpasalamat din sila sa Akari na very supportive sa sitwasyon. Sa isang Instagram story, nagpasalamat si Hazareno sa lahat ng sumusuporta. No regrets, just love. See you all again soon, sabi niya. Susunod, mga rescuers sa Australia, sumakit ang ulo kung paano ilalabas ang batang lalaki na pumasok sa claw machine. At Catherine Bernardo, mananatiling star magic artist. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Na-trap sa loob ng stuffed toy claw machine ang 3 taong gulang na lalaki sa Brisbane, Australia. To the rescue naman ang mga pulis.
Ang Frontline News Abroad sa report ni Mon Gualvez. Nagulat ang mga pulis sa kanilang dinatnan sa loob ng mall sa Brisbane, Australia nitong weekend. Natrap sa loob ng isang stuffed toy claw machine ng 3 taong gulang na si Ethan. Chill na chill pa si Ethan na tila may sariling mundo sa loob. Pero mga pulis at kanyang pamilya, problemado kung paano siya i-rescue. Ethan, go to that back corner. Over to that corner over there. Dahil walang malulusutan, pinalayo na lamang si Ethan sa harang na salamin sa ito binasag. Makalipas ang 15 minuto, na-rescue si Ethan. Hindi naman siya nasugatan lalo't gawa sa safety glass ang salamin ng makina. Kwento ng daddy ni Ethan, nalingat daw siya sa pagbabantay kay Ethan na mahilig maglaro sa toy claw machines. Nakita na lamang daw niyang pumapasok ang anak sa butas ng machine kung saan bumabagsak ang premyong laruan. I was talking to my children, looked back and he was opening up the flap and he looked inside to see if there was any toys in there, and before you know it, head in, bum in, and the doors closed behind him. And I had zero chance to react to it. It was unbelievable how fast he caught up there. Sa ngayon, napalitan na ang toy claw machine. Nakausap na rin ng mga otoridad ang may-ari nito hinggil sa safety features. Promise naman daw ni Ethan, "Don't worry, Dad. I won't do it again." Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Muling pumirma ng kontrata bilang Star Magic artist ang box office star na si Catherine Bernardo. Present sa contract signing ang mga boss ng ABS-CBN at ilang managers ng Star Magic. Kasama syempre ang mommy at manager ni Kath na si Tita Min Bernardo. Extra special din ang programa dahil ang nag-host ay ang ating Good Morning Kapatid host na si Dimples Romana. Kasunod ng pirmahan ng kontrata, nagpasalamat nga si Kath sa lahat ng mga suporta sa kanyang naging makulay na 2 dekadang journey sa showbiz. Bago nito, nauna nang naging usap-usapang lilipat sa Crown Artist Management ni Maha Salvador si Kath. Agad naman niyang pinabulaanan ng kampo ni na Kath at Maha. Susunod, patay sa baha at landslide sa Davao Region, umakyat na sa 6. Matakam sa Binondo food trip. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Umakyat na sa 6 ang patay sa Davao Region dahil sa baha at landslide. Ang isang mambabatas pinaimbestigahan ang illegal logging doon. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. 1, 2, 3, go tayo. Ito ang pag-rescue sa isang lalaking natrap sa kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Tigato, Davao City. Kinakailangan lumangoy ng mga rescuer dahil lagpas taon na ang baha. Kasunod ng ilang araw na pag-ulan, dala ng truck o extension ng low pressure area. Ang lalaking ito sa kaparehang lungsod sa lubid na tumatawid dahil malakas ang agos ng tubig galing sa Davao River. Sa Mawag, Davao de Oro naman, nahati at natiklop na parang yero ang ilang bahagi ng kalsadang ito sa National Highway dahil pa rin sa walang tigil na pag-ulan. Dahil nagkabitak-bitak, maingat ang pagdaan ng mga sasakyan sa kabilang lane. Hindi naman makita ang mga kalsada sa bayan ng Moncayo sa parehong probinsya dahil maraming barangay pa rin ang lubog sa baha. Sa kalapit bayan ng Maracusan, 3 ang patay sa landslide habang 1 ang nawawala. Sa buong probinsya ng Davao de Oro, umakyat na sa 6 ang kumpirmadong patay dahil sa baha at landslide dulot ng masamang panahon. Sa Caraga, Davao Oriental, hindi pa rin sinisimulan ang search and retrieval operations sa 2 magkapatid na natabunan ng gumuhong lupa noong Miyerkules. Masama pa rin kasi ang panahon na posibleng magresulta sa panibagong landslide. Hindi naman madaanan ng kalsadang ito sa Sitio Tumalite, San Isidro, Davao Oriental dahil sa tindi ng pagkawasak. Ito ang tanging daan papunta sa Mount Hamiguitan Eco Park na tourist destination sa probinsya. Hindi naman makatawid ang mga motorista dahil sa lubog sa tubig ang National Highway sa bayan ng Carmen, Davao del Norte.
Parang ilog din ang highway sa Tagum City sa lakas ng agos ng tubig. Ayaw na lang, Jod. Ayaw na mag-ari. Ayon kay Davao del Norte Congressman Alan Duhali, dapat imbestigahan ang illegal logging sa Davao. First time na ganito kalalim. So pag bumaha ang Davao de Oro, bumaha ang Davao City, portion ng water nila bababa sa Carmen. Ongoing pa rin kasi hanggang ngayon ang illegal logging. Kaya dapat mahinto yan kasi nasasakripisyo yung mga tao, nasisira yung mga preventive natin ng mga projects like dikes. The whole economy ngayon sa Davao region talagang huminto dahil sa baha. Ang Office of Civil Defense sa Davao Region nagpaalala naman na magdoble ingat sa posible pang pagbaha at landslide sa rehiyon. If you look at the extent kung gaano kalaki ang damage, parang unusual, very wide talaga. Sa datos ng NDRRMC, halos 5,000 pamilya ang apektado sa rehiyon. Patuloy naman ang ayuda ng DSWD. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, in-announce na ang reserves ng parehong East and West para sa nalalapit na 2024 NBA All-Star Game. Hindi man naboto ng mga starter, maglalaro pa din sa All-Star Game si Stephen Curry at Anthony Davis. Makakasama nila si Anthony Edwards and Karl Anthony Towns ng Minnesota Timberwolves at si Kawhi Leonard and Paul George ng Los Angeles Clippers. Off the bench din para sa West, si Phoenix Suns star Devin Booker. Para naman sa East reserves, pasok ang first-timers na sina Tyrese Maxey ng 76ers, Paolo Banchero ng Magic at Jalen Brunson ng Knicks. Makakasama nila si Kapwa Knicks banger Julius Randle, Boston star Jaylen Brown, Cavs guard Donovan Mitchell at Miami big man Bam Adebayo. Parehong bigating teams, eto na ang mga best of the best. Pero sino sa tingin nyo ang mas malakas, mga kapatid? East o West? Sa mga mahilig mag-food crawl o yung mga nag-iikot-ikot para mang-hunting ng masasarap na kainan, bentang-benta ang mga katakam-takam na food stall sa Binondo. Ang ilang mga trending at pinipilahang yummy finds dyan, silipin sa Frontline Report ni Jenny Dongon. Weekend food trip baka mo? Abay, tara! Sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, ang Binondo. Kahit saang kanto, siguradong matatakam ka sa dami ng mga masasarap na pagkain dito. Ang ebidensya, ayan, blockbuster ang mga pila. Tulad na lang ng food stall na ito. Pinipilahan sa kanilang barbecue fish cake, tofu at rice cake. Panalo! Sulit na sulit naman yung pagpila. Kung sweet treat naman ang hanap, panalo sa Binondo ang tanghulo. Fresh fruits ito tulad ng strawberry na nilulubog sa sugar syrup saka pinatitigas. Crispy sa labas, juicy fruit sa loob. Ang presyo niyan, 100 pesos sa kada stick. Okay naman siya. Recommended. Nabilhin. Okay siya, matamis. Hindi siya typical na strawberry na maasim. Di rin nauubusan ng customer ang tindahan ng dumplings na ito. Ang kanila kasi mga binibenta, freshly cooked, kaya talagang matatakam ka. Ang grupong ito na galing pang Tarlac, ito agad ang kanilang first stop dito sa Binondo. Tikman mo. Masarap. Okay siya. For authentic Chinese cuisine naman, tikman ang Chinese fried siopaw rito. At ang perfect partner dyan, ang sugar issues na ito na talaga namang dinadagsa ng mga tao. Sa amin niyang pagbisita, nagkaubusan pa ng tubo. Isa pang binabalik-balik ang pagkaing Chinese rito ang kanilang mga tikoy, lalo na't papalapit na ang Chinese New Year. Classic, ube, munggo at iba pang flavor ng tikoy, meron yan dito. Sa paniniwalang Chinese, nagbibigay ng pampabuenas ang mga malalagkit at matatamis na tikoy.
It brings good fortune. Pangalawa, when you eat tikoy as a family, katulad ng matamis ang tikoy, it keeps the sweetness along the family, and also yung dikit niya, it keeps the family intact. And also may mga couples din, they eat tikoy together. Para sulit ang pamimili at food trip sa Binondo, subukan din ang mga OG Chinese food dito sa gilid ng estero. Best seller din dito sa mga kainan sa gilid ng estero ang frog legs. Kaya naman umorder tayo ng buttered fried frog legs. Yung kanyang meat, lasang manok. Pero wag ka, dahil itong frog legs ay mayaman sa protina, vitamin A at potassium. Kaya hindi lang mga Chinese ang kumakain ito dito, kundi pati mga Pinoy. Ang mga pagkain ito patikim lang sa yaman ng kultura ng mga Chinoy sa Binondo. At sa nalalapit na Chinese New Year, ipagdiriwang pa nila ito kasabay selebrasyon ng ika-430 taon ng pinakamatandang Chinatown sa mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nagutom tayo doon. Gusto kong pumunta dyan. Tama weekend. Oo nga. Pwede. Let's go. At yan ang mga balita at impormasyong dapat yung malaman sa araw na ito dahil may parating. May parating. Happy birthday. Ang dami naman. Uy. Ayan. Makita nyo naman ha. Oh, wow. Happy May pabulak-bulak. birthday. Wow, oh. Happy birthday. Happy birthday, partner. Happy birthday to you. Surprise! Thank you. Blow. Dami. Golden girl. Ang dami. Happy birthday. Happy birthday. Hey, Jiggy. Sorry Sayang ka na wala lang, ka dito. Gigi. Yung matitikman ko masarap na Daming cake. cake. Ang daming cake. Thank you. Daya nyo, layo ko. Habol ka na lang. Titirahan kita pagbalik ko next week. You will be with us in spirit. Ayan. Maraming salamat. Thank you, of course, Frontline Pilipinas Family, News 5 Family, Management of TV5, 1PH, Signal, salamat po. Media Quest Family, ayun na, lahat na. Happy birthday. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. At kami po ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi!